Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init ngayong araw na naitala sa Dagupan sa Pangasinan. 39 hanggang 44 degrees Celsius naman ang heat index sa Western Visayas kung saan ilang lugar ang nagkansela ng face-to-face classes hanggang bukas. Sa isang bayan naman sa Mindanao hanggang April 15 walang face-to-face classes dahil din sa sobrang init. Nakatutok si Eileen Pedroso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Inabutan pa naming init na init ang mga estudyante ng Napnod Elementary School. Kada sa ilo namon, gapamaypay pa kami ka notebook namon, kay nabudlayan kami magsulat kay kainit, gabalas namon, katulot-tulot na balas naman sa namon. Pero half day na lang ang ganitong pagtitiis, bagay na noong nakarang linggo pa raw ipinatutupad. Ganito na rin sa buong Iloilo Province, maliban sa Dumangas, Iloilo, kung saan suspendido na talaga ang in-person classes sa elementary level. Habang sa Iloilo City, epektibo ngayong araw hanggang bukas ang alternative delivery mode ng klase mula preschool hanggang senior high school sa pribado at pampublikong eskwelahan. May posibilidad ma-extend, no? Because ang concern tang kabataan. Sa Rojas City sa Capiz, sinuspindi rin ang in-person classes na posible ring ma-extend ayon sa kanilang alkalde. Wala ring pasok ngayong araw, ngunit magpapatuloy sa modular learning ang mga estudyante sa preschool hanggang senior high school sa Bacolod City. Habang sa mga bayan ng Isabela, Ibimagalona, Hinubaan at mga lungsod ng Talisay, Bago at Silay sa Negros Occidental, wala ring pasok sa lahat ng lebel hanggang bukas. Ngayong araw, wala ring in-person classes sa buong lungsod ng Kabangkalan. Ang matinding damang init na yan nakakaapekto na rin sa iba pang bahagi ng bansa lalo't may El Nino. Ina-expect din po natin na during March, April, May, dyan po talaga yung may init na temperature natin. With that, yung towards May, ay mas mag-increase pa po yung temperature natin and yung heat index. Tumaas ang heat index sa Tugigaraw, Cagayan, Dagupan at Northern Samar at binabantayan ng mga Pag-asa Station sa Katarman, Zamboanga Station, Apari at ang 2 Pag-asa Station sa Bicol. Sa Tantangan South Cotabato nga, hindi lang hanggang bukas suspendido ang panghapong face-to-face classes sa lahat ng antas, kundi hanggang April 15. At the same time last year, ang Department of Education ay naglabas ng advisory na ang mga pribado at pampublikong paaralan ay pwede naman mag-shift dun sa online learning. Mayroon ding kapangyarihan ng mga LGU na magkansela ng klase at mag-shift sa online classes. Kung kayo po ay nakaka-experience ng extreme heat sa inyong lokalidad, nasa sa inyo po ang kapangyarihan po para i-shift ang inyong face-to-face classes to online classes. Sabi naman ng DepEd, pinapayagan magsuot ng mas komportable ang mga guro imbis na uniforme. Delikado at pwede pang mauwi sa heat stroke kung sobrang init. Mapapansin din naman yon na talagang kayo ay mamalagay na sa panganib kasi namumulan na yung balat nyo, nababawasan na yung pawis at may hinihimatay pa kaya nagkakaroon ng muscle cramps. Maaaring ikamatay po ang heat stroke. Paalala ng Department of Health, dalasan ang pag-inom ng tubig. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas sa GMA Integrated News, Eileen Pedroso. Nakatutok, 24 oras. Inabutan ng dagsang ng mga balik Metro Manila at balik trabaho ang mga hindi pa tapos na road repair sa EDSA. 24 na hukay po yan. Kaya pagmumultahin sila ng mga contractor. Nakatutok si Salima Refra. Mabigat na nga ang daloy ng trapiko na inaasahan sa EDSA matapos ang Semana Santa. Pero tila naging extended pa ang penitensya ng mga motorista. Kabi-kabila kasi ang mga naiwang road repair na hindi natapos sa EDSA southbound mula West Avenue, PhilAm, Timog Avenue sa Quezon City, Santolan sa San Juan hanggang sa Boni MRT Station sa Mandaluyong, may di madaan ng lane sa EDSA dahil sa mga hukay. May iba na pinatutuyo na lang, pero may ilang nakatiwangwang pa ang mga hukay. Ayon sa MMDA, 24 na hukay raw ang hindi natapos ng 2 contractor na naglalagay ng fiber optic cables. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos.
In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay, ni walang traffic marshals. Wala po talaga. Ang masama pa, ang ginamit pang pangharang ay mga MMDA na cones and barriers. Pinulong ng MMDA at DPWH ang dalawang contractor. Nagkamali daw yung kanilang logistics, nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Alam nyo na hindi matatapos. Pagmumultahin ng dalawang contractor at ire-review ang lahat ng permits nila. Ipe-penalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. May kasama pa pong ibang violations yan. Kung walang traffic marshals, light penalty, 20,000 yan. Yun namang hindi natapos, kung 24 yung not passable, kung 50,000 per day, that's 1.2 million per day. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ng dalawang contractor. Napagkasundo ang tatakpan na ng DPWH ang mga hukay simula mamayang gabi. Pero asahan pa rin daw ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA sa mga susunod na araw. Dapat yung Holy Week, tinapos na nila. Alam na nila na uwian na ngayon ng mga tao, saka balik trabaho na. Nakabala talaga. Sana kung maaari, sana sa gabi nila gawin para hindi matraffic. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. At kaugnay niyan, humingi ng paumanhin ang CEO ng R-Link Corp, isa sa mga kontraktor na mga repair sa EDSA. Inaako raw nila ang responsibilidad at gumagawa na ng mga agarang hakbang para matugunan ng delay at matapos agad ang mga proyekto. Tiklo sa magkakaiwalay na operasyon ang tatlong nanggahasa umano ng mga menor de edad. Isa sa kanila, sariling anak ang biniktima. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sinamantala ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG ang nagdaang bakasyon para dakpin ang tatlong pinaghahanap sa kasong rape. Sa Malabon at Quezon City, nadakip ang dalawang suspect sa panggagahasa ng dalawang menor de edad na kapwa may kapansanan pa. Ang baga, walang resistance. Madaling lukuhin. At itong mga nabibiktima, ito yung nawawala sa sarili o walang puso talaga. Wala pang pahayag ang mga suspect na kapwa na i-transfer na sa Bukidnon at Zambales kung saan nila ginawa ang krimen. Sa Antipolo, inaresto ang isang lalaking nanggahasa ng sariling anak na menor de edad rin. Nakausap ko sa piitan kanina ang suspect na ayaw magbigay ng komento. Ayon sa CIDG, nakatuon sila sa panghuhuli ng mga wanted sa kasong rape dahil sa tumataas daw na bilang ng mga kasong ito. Ito yung product ng mga intelligence coordination sa community at mga surveillance na kinakandak ng mga personnel ng tropa namin dito sa CIDG. Aside from those information na nakukuha sa mga kamag-anak din ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tila extended naman ang penitensyang inabot ng ilang galing sa probinsya. May mga na-stranded muna bago nakabalik habang ang iba hirap sumakay dahil sa mga nangongontratang taxi. Nakatutok si Jonathan Andal. Pangalawang taxi na to na pinara ni Tatay Romeo. Pero lagi raw siyang kinokontrata mula rito sa Cubao papuntang Pasay kaya hindi niya pinapatulan. Pagod na nga ang matanda sa biyahe mula Pangasinan, hirap pang makasakay. Kontrata tayo, sabi niya, kasi traffic, sabi niya. Dapat sa metro. Kung magkano abutan ng metro, ako na lang bahala magdagdag ng niya. Kung ano. Tip. Oo. Paalala ng LTFRB, bawal na bawal ang pangongontrata ng mga taxi gaano man ka-traffic sa kalsada. Ang parusa niyan, bukod sa multa, posibleng ma-impound ang sasakyan at makansela ang prangkisa. Doon sa ating mga taxi drivers na tigilan po yung pangongontrata o pag-overcharge. Para po sa ating mga pasahero, malaking tulong po na ma-report po ito kaagad sa LTFRB dahil ang hotline naman po ng ating opisina ay 1342. Sa ikatlong pagpara na siya nakasakay at hindi kinontrata. Okay sa inyo kahit matraffic? Ay, okay lang po yan. Normal na po yan. Sa PTEX naman, kauuwi lang kanina ng mga pasaherong halos isang araw daw na stranded sa pantalan ng Calapan, Mindoro. Dapat kahapon pa kami nakauwi kaso lang sobrang daming pasahero. Ubos budget sa sa pier ng Calapan. 2 beses pa nag-burn out sa terminal. Sa online yung inuuna, kaming mga nauna doon,
Wala, napapabayaan kami doon. Ngayon, di po ako nakapasok ngayon. Sunod-sunod ang dating sa PTEX ng mga bus galing probinsya. Bagabagahing pasalubong ang bitbit ng iba. Gaya ni Lee na 10 kilong sibuyas ang inuwi mula sa taniman nila sa Mindoro. Mahal dito kasi dito ay nasa 150 per kilo. Dun sa Mindoro, nasa 33 lang. Tuyo, pansit bato. Kasi na-miss nila yung pagkain sa Bicol. Sabi ng PTEX, nasa 1.4 milyon na pasahero na ang naitala nila sa terminal mula noong March 22, umpisa ng holiday rush, at inaasahang lalagpas sa 1.5 milyon na naitala noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mas mahabang biyahe at mas mahal na pamasahe ang sumalubong sa mga dating suki ng PNR sa Metro Manila. Kasunod dyan ang itinigil na operasyon ng rutang Alabang-Tutuban. Nakatutok si Maki Pulido. Kailan pa? O starting ngayon. Ha? Oh. Tapos 5 years. 5 years bago mag-ano? May mga nagulat pa rin wala ng biyaheng Alabang-Tutuban ang Philippine National Railways. Ang iba naman nakaligtaan lang dahil ito na ang nakasanayang sakyan. Tulad ni Melanie na patungong Quezon City mula Alabang, ang dating 60 pesos niyang balikang pamasahe, higit doble na dahil sasakay na siya ng bus at jeepney. Wala mo magagawa, ititiis muna. Hindi na may iwasan kahit mahal o hindi, kailangan mag-commute. 25 buses ang binigyan ng special permit para bumiyahe sa Alabang-Tutuban na ruta. Sa Star Mall sa Alabang ang terminal ng bus papuntang Tutuban. Magsasakay dapat ang mga bus sa Bikutan, Nichols Exit sa South Luzon Expressway, EDSA along Osmeña Highway, Pasay Road, Osmeña na malapit sa San Andres, Vito Cruz at De La Rosa at Quirino Avenue. Meron pong bus stops si HM Transport, yung pong provider, na malapit din po doon sa existing PNR stations para po hindi naman po sila malito. Pero sa bus stop sa Bikutan, may dumaraan ba rito? Oo, may isa-isa po. Kaya ang estudyanteng si Ivan naghanap na ng ibang masasakyan. Dati po kapag nasa PNR na po ako, from station po ng Bikutan hanggang PUP Santa Mesa, mga 48 minutes lang po. Ngayon, nakadepende na po kasi ngayon sa may traffic. Kada 30 minutos dapat ang alis ng bus, pero sa Star Mall sa Alabang, pinupuno muna ito. Kung dati 30 pesos lang ang dulot-dulong biyahe sa tren, 70 pesos ito sa bus. Hindi lang pasahero ang hirap sa 5 taong pagtigil sa rutang Alabang-Tutuban ng PNR, kundi mga maliliit na negosyante sa paligid ng istasyon. Nagliligpit na ng gamit sa tindahan sila Priscilla kanina, pero wala pang malilipatan. Eksakto po, sa financial po ako namumroblema. Nag-iisip kung paano saan makapwesto. Unang araw naman ng pagbabalik ng biyahe mula Calamba hanggang Lucena, habang tuloy pa rin ang biyahe ng mga papuntang Naga at Legazpi sa Bicol. Sa mga rutang yan, lilipat ang mga tren na dating biyaheng Alabang-Tutuban. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong hepe ng PNP. Kabilang sa mga krimeng pinatututukan, terorismo at cybercrime. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos kilalanin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon ni Police General Benjamin Acorda Jr., pinangalanan ng kapalit niya bilang PNP Chief si Major General Romel Francisco Marbil. Agad din siyang prinomote sa 4-star rank. Ang ika-30 hepe ng PNP na miyembro ng PMA Class 1991, naging Regional Director ng PNP Eastern Visayas, Direktor ng PNP Highway Patrol Group, Chief of Staff ng Civil Security Group at Comptroller ng PNP bago naging PNP Chief. Ang pangarap ko ay pangarap nyo rin. Patatag na ekonomiya, maayos na lipunan at maayos na kapulisan. Yan po ang unang kataga ng sinabi ng ating Presidente during the inauguration. Sir, matutupad po. Police General Marbil, you have my full confidence and my full support as you begin to champion a police that is pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Pinatututukan din ng Pangulo ang iba-ibang banta. Such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Samantala, sa kasagsagan ng seremonya sa PNP Grandstand, ilang pulis ang namataan naming ineskortan mula sa kanilang formation. Sumama raw ang kanilang pakiramdam dahil sa labis na init ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magmamahal
Bumahal na naman ang gasolina, pero ang diesel at kerosene pumreno muna sa pagtaas at pagmumura simula bukas. 45 sentimo ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimo kada litro ang bawas presyo sa diesel. Ang kerosene, piso at 5 sentimo kada litro naman ang ibababa. Happy Monday, chikahan mga kapuso! RTW as in on the way na ang Sparkle Love Teams para sa Sparkle Girls to Canada show ngayong weekend. Pero bago yan, may kalog na chikahan muna si Barbie Fortesa with its Showtime host, Kim Chu. Makichika kay Nelson Canlas. Pa-Canada na ang Sparkle Love Teams na sina Julian San Jose at Raver Cruz, pati na sina Barbie Fortesa at David Licauco para sa kanilang Sparkle Goes to Canada show. Sa Calgary sila this coming April 5 at sa Toronto naman sa April 7. Bukas susunod din sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Excited na raw sila na maipakita sa mga global Pinoy ang pinaghandaan nilang production numbers. Ang Juliver looking forward na rin daw sa malamig na panahon sa Canada at sa time na makapamasyal sila. May mga naisip na kami mga puntahan, tapos yung mga sceneries doon, yung mga spots doon sa both sa Toronto and sa Calgary. In-expect din namin na malamig sa Canada ngayon. Ang Team Barda naman, diretsong taping daw ng Pulang Araw pagbalik mula Canada. Excited na raw sila pareho dahil sa umiinit na kwento na kanilang kinukunan. Paganda na ng paganda yung kwento. I think every scene, every day na nag-taping kami, paiba-iba yung mga nangyayari and bumibigat. Paminsan may mga happy scenes, may mga kilig scenes. Bago yan, i-share din ni Barbie ang masayang chikahan nila ni Kim Chu. Riot ang crossover guesting ng dalawa sa kanilang YouTube channels. Full of energy, katatawanan at intriga. Mabilis ako mag-move on. Ikaw ba? Tanong ko lang eh. Ito naman. Oo, mabilis na mag-move on. Ay, ano ba yun? Ano yung pinakamasakit? Romantic breakup or friendship breakup? Ay, sa'yo! Okay! Sa'yo, girl! Ang tagal ng pause. Nakakainis. Ang saya nung buong vlog, sobrang fun, walang pressure. Hindi ko nga alam kung nagkakaintindihan pa kami kasi parang apiran lang kami ng apiran, hampasan lang kami ng hampasan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening.